subway station, and a 3-hectare SM Aura Premier like? Yes, this is happening in Santa Rosa, Laguna. Guys, this is Jeremy Macla, your property geek, and I'm very excited for this vlog kasi sasabihin ko dito yung mga exclusive and big developments dito sa area. At tama yung narinig nyo, no? Ang isa sa plano dito is a subway station. So bukod sa Metro Rail Transit, no, na hindi lang naman Santa Rosa ang masasakop, pati hanggang Calamba, connecting Panorte, meron ding magiging subway station dito sa area. So anong ibig sabihin nun? Lalong magbo-boom, lalong mag-a-appreciate yung value ng mga properties dito in the future. Kaya ang ganda pumosisyon. And of course, at my back is the 3-hectare development of SM Development Corporation to offer and serve affluent market here in the New Valley area. So expect an SM Premier like katulad ng SM Aura sa BGC na mas pinalaki. So nakikita nyo at my back, guys, this is a 3-hectare development na magkakaroon ng 1-hectare indoor garden. So yung nakikita nyo ngayon sa Singapore, no, yung parang silang may mga indoor na parang na may air-conditioned na mga garden, ganito yung magiging itsura ng SM Yulo Premier dito sa Santa Rosa. So gusto ko lang tignan nyo, no, lalo na sa mga nakapag-invest dito sa area. Ano na nga bang ganap dyan, Zaire? Alam ko nakapag-vlog ka na, pero ano ang update? Yes, it's still up and running, no? Ito, mula dyan sa may color green, yung mga nakaimbak na simento, hanggang dito sa area na to, tuloy-tuloy yung construction natin. And I am very proud to present to you, no, na ang laki na ng naging development dito sa area. So ano ibig sabihin, lalo na kapag may SM, may market value appreciation in the future. Again, 3-hectare with 1-hectare indoor garden for SM Yulo Premier. So gala tayo ngayon, no, dahil bukod sa subway station, bukod dito, no, sa malaking SM development, marami pang naging development just for the past few months dito sa area. Samahan niyo ako sa road trip, guys, dahil bukod sa sinabi ko kanina na 2 major developments, ang dami pang ongoing major developments dito sa area na exclusively, no, maririnig nyo dito sa ating channel. So at the right side nga, ayan yung nandun ako kanina, no, ito is SM Development. And here on the left side, isipin nyo, tapat na tapat niya lang yung Cavite Laguna Expressway exit going to Cavite, connecting to SLEX and papunta, no, sa Star Tollway pa Batangas at Skyway. So talagang dikit-dikit at connect-connecta na lahat dito sa New Valley, Santa Rosa area. And what I'm very excited about nga, no, again, narinig ko ito dahil meron na talagang subway station na nasa pipeline. I know it's too early to tell, pero ang sarap lang marinig na magiging major district talaga itong Santa Rosa, lalo na, no, I myself is a personal investor here. Yung mga nakapag-invest at magpaplano, nakikita nyo, guys, no, na talagang gumugulong, rumurolyo yung mga developments here in the area. So ang early tip, no, somewhere in New Valley ang magiging subway station here in the area, but still in Santa Rosa, Laguna. At magmamaterialize naman din talaga to. I'm confident kasi inuumpisahan na nga, no, sa Manila area. So bukod doon sa Metro Rail Transit, no, mga MRT na talagang ikokonekta nila mula norte hanggang dito sa south, meron ditong major na subway station. And of course, dahil ako ay batang SM, sino ba naman, no, ang hindi lumaki, no, sa SM? Dito, 3-hectare ang magiging SM Premier. So, to cater the affluent market of New Valley. So, hindi lang siya yung usual SM, pero ito ay parang SM Aura ng BGC na mas pinalaki, mas pinaganda dahil merong 1-hectare indoor na air-conditioned garden. So, parang yung spot, no, sa Singapore, no, I think that's sa Gardens by the Bay, no? If hindi ako nagkakamali, yung mga comment kayo, no, sa mga nakapunta na sa Singapore. So magro-road trip lang tayo, no? And our right, no,
nandyan pa rin si SNR, dinedevelop pa rin tong New Valley at pupuntahan din natin mamaya kasi bukod sa Seda Microtel, magkakaroon ng major hotel na under construction na ulit dito sa area. So punta muna tayo on the other side na papakita ko sa inyo yung flyover, ipapakita ko sa inyo yung business district at yung bagong major player dito sa area. So, liliko lang tayo dito sa left. As you can see, nasa New Valley area tayo. And tabi-tabi lang naman talaga yung developments dito and mga townships. So, ayan, sa kanan, no, all day. On our left, ito yung Valenza or Pontevedra Estates ni Villar. Pag dinire-diretso, nandyan lang, no, si De La Salle University, 50-hectare development. At the same time, nandyan lang si South Forbes Gulf City, Arthurland, Una Apartments, Savina Park, nandyan lang din. At yung isang major developer, no, na i-discuss ko later. So habang nagpupunta tayo dyan, madadaanan natin yung update, no, ng ginagawang flyover from Nuvali connecting to Cavite Laguna Expressway. I know, kahit ako as a personal investor, no, dito sa area, nag-iisip ako, yes, ang daming development, pero of course, accessibility, traffic din yung magiging major concern. But the good thing is, dahil nagsasama-sama yung malalaking developers dito, in collaboration with private companies, talagang in-start nila to from scratch, well planned, no? Not just the township itself, yung mga commercial developments, but also yung accessibility. So nakikita nyo yan, meron ng makikita tayo na talagang evident na yung flyover na to connecting from Nuvali, Santa Rosa, Laguna, mula dun sa highway na likuan natin hanggang sa Calax. Ito yung isa sa access. Of course, bukod pa yan sa mga existing ngayon, no? Of course, marami na ngayong accessibility. Silangan exit, if nandun ka sa medyo loob ng Nuvali. If nandito ko sa Bungad, nandyan si Eton City exit. Nandyan si Mamplasan Greenfield City exit. At si Santa Rosa SLEX exit. Pero of course, no, bukod sa mga yan, naggagawa pa sila ng ibang mga access para at least hindi talaga or iiwasan talaga yung bottleneck na magpo-produce, no, ng traffic na mahaba at matagal. So pumunta lang tayo dito, no, from New Valley kanina, na view ko na rin or na vlog ko na rin to, no, where Arthurland, Broadfield Business District, Savina Park at yung isang major development dito sa area kasi nga tabi-tabi lang sila, no. And ang maganda dito is nakakakita tayo ng cranes, nakakakita tayo ng mga developments, no, talagang nagtutuloy-tuloy talaga kung ano yung mga nasa pipeline ng mga big developers. Talagang tuloy-tuloy ang plano dito sa area. Kaya, as an investor, this is a good news, no, sa real estate investment natin. Tsaka sa mga nagpa-plan kasi hindi pa naman huli. Naalala ko lang, nung galing ako ng US, no, meron akong nakatabi sa aeroplano papunta from San Francisco to here, no, sa Philippines. Ano rin siya, condo investor din siya, tapos pinapa-lease niya, pinapa-Airbnb niya, and then sabi niya, alam mo Jaire, kung ano yung pinaka magandang signal, no, na talagang patuloy ang development ng isang bansa, kapag maglalanding, sumilip ka, no, sa window, pag marami kang cranes na nakikita. And ito nga yung nangyayari dito sa Philippines ngayon in general, not just here in Santa Rosa, but of course dito sa area. Nakita nyo naman, no, SM pa lang, yung mga highways, no, talagang patuloy yung development dito sa area. So kung mapansin nyo, no, meron tayong nililikuan agad dito sa Savina Park, no, pa Broadfield Business District. Magle-left na dapat tayo dyan. Pero may rerouting na nangyayari ngayon dahil under, no, rehabilitation yung road na yan for road widening. Kasi nga, isa ito sa magiging major area. Like ayan, no, izo-zoom namin. Yan yung rerouting ngayon. Yan, if makita nyo dito sa camera, hindi tayo magle-left dyan dahil ito, papalawakin pa nila yan. And it's a good sign dahil nga, magiging major area ito bukod sa Nuvali at Greenfield City. So, manganganak na yan ng market value appreciation dahil magkakatabi lang sila. So, didiretsuhin lang natin to. On the right, our right, yan na si Calax, no?
And then magle-left lang tayo dito, dadaan tayo mismo sa Broadfield Business District. Pero if kakanan tayo, Laguna Techno Park na yan. Nandyan din yung major market natin when it comes to rental income, bukod sa mga students dahil University Belt of the South na rin ito. At of course, yung mga tourists na pumupunta dito, not just here in the area, but papunta sa Tagaytay. So, iikot ko kayo dito, no? Ayokong ikat itong video na to kasi nga, magandang maging point of view nyo ito na, uy, grabe, ang laki ng Broadfield Business District. Kita nyo naman dito pa lang sa area, sa signage, no? May golf driving range sa area, De La Salle University, Broadfield Business District, at Pasevina Park. Dikit-dikit po sila dito sa area. What I like about this area, guys, no? Nakapalibot yung Carmona Mountain Ranges. So, makikita nyo, habang papalapit tayo, habang nagda-drive tayo, patuloy at continuous pa din yung road and land developments dito dahil ito ay tinag as the next Silicon Valley of the Philippines. So, expect, no, na tech companies yung nandito sa area, no? At katabi nga nito yung Savina Park. So, yung mga nakapag-invest sa unang apartments, Savina Park Villas, at yung mga nagpaplano pa, no? Ito yung magiging area ninyo. So, talagang kung ang Nuvali at Greenfield City nakatag sila as the next Makati of the South, this is tagged as the next BGC of the South, and we are in the development proper of Broadfield. Kumaliwa tayo, 'di ba? Pero pag kumanan tayo, Broadfield pa rin po iyon. So baba tayo saglit, no? Akyat tayo dito sa may view deck nila on the left para mas makita niyo yung development sa area. Nandito tayo sa gitna mismo ng Broadfield Business District at nandito tayo sa view deck para present ko sa inyo ng maayos kung gaano lang ba tabi-tabi yung developments dito sa area. Umpisa tayo here. If i-zoom namin yung camera, mababasa nyo yung Savina Park. And then, ayan agad yung villas, no? If i-zoom namin, at yung crane na yan, yan yung ginagawang unang apartments. As in, tabing-tabi lang niya itong Broadfield Business District na magiging Silicon Valley of the Philippines. And on this side naman, yan yung may patusok, no? Yung nakasilip sa puno. De La Salle University na yan. 50-hectare development extension of their main campus which is in Taft. May mga program sila na ino-offer na wala sa Taft campus at meron silang mga programs na nasa Taft campus na tina-transfer here sa area. And on this area naman, marami pang ide-develop yan. Guys, nandyan yung federal land, no? Isa sa magmamay-ari niyan, which is Metrobank din. If you're familiar with Mitsukoshi Mall sa BGC, yung The Seasons, they are known to develop high-end vertical project or condominium, pero first time nila magde-develop, actually ni-launch na, yung magiging horizontal development na lalagyan din nila ng commercial area or parang Soledad Mall in Nuvali. So, bumaba tayo dito sa viewing deck. So, ang lawak talaga nitong Broadfield Business District at ang isa sa sign, bukod sa mga road widening and rehabilitation projects dito sa area, is yung mula sa silang sa may South Forbes, magkakaroon po ng shortcut, no, papunta dito kasi nga magiging next BGC of the South itong area na ito. So napapalibutan siya ng mga premium residential community, Savina Park of Arsalan, and Meadow Crest of Federal Land. So another township, mga lot-only projects ni-launch na siya na magkakaroon din ng sariling commercial development. So mag-drive lang tayo dito, ipapakita ko mismo sa inyo kung nasan yung Meadow Crest by Federal Land. So this is a big thing, no? Major thing na nagde-develop dito yung Federal Land kasi nga first time nila mag-horizontal project. So technically guys, it says a lot again kung bakit nagpa-pioneer yung mga developers na malalaki dito, ha? Nung mga project, not just vertically but horizontally. Ayan, to Meadow Crest, turn right. So, if kakanan tayo dito, no, nandito na agad yung Meadow Crest, no, na not only project na magkakaroon sila ng sarili nilang commercial development. So, ito yon. Actually, nag-start na yung land development here at yung roadworks. Ang laki din po niyan. At ang maganda dyan, may view ng Carmona Mountains. And of course, ayan, nakikita niyo yung mga students. Katabing-katabi lang niya is the De La Salle University Laguna Campus, a 50-hectare development in which, dahil nandito nga rin si Savina Park, which is Una Apartments and Savina Park Villas is located, meron din access mismo yung area na yon na straight
no, dito sa De La Salle University Laguna campus. So I hope guys, no, na i-enjoy nyo, no, at na-update ko kayo kung ano talaga yung happenings at patuloy pa rin talaga siya, no, na nangyayari dito sa area. So sunod naman natin, i-familiar kayo sa Vivere Hotel sa Alabang. May major development dito sila, under construction na ang hotel, at matutuwa kayo dahil yung mga nakapag-invest sa Zadia at yung mga nagpaplanong mag-invest sa Zadia, sobrang lapit po ng hotel na yon doon sa project natin kay Zadia. So, babalik tayo dito kay area ni Greenfield City. As in, magkakalapit lang talaga tayo guys, no? From Broadfield Business District, lumabas lang ulit tayo kung saan tayo kumaliwa, no? And then, hindi tayo kumanan kung saan tayo galing. Dumiretso lang tayo, no? And then, lumiko tayo here, pabalik ng Greenfield City. So, ano lang to, kadikit lang talaga ito ni Broadfield Business District, malapit lang. It's 3 to 5 minutes away, and on our left, ayan na yung Laguna Techno Park. So, lalampasan lang natin itong Laguna Techno Park, nandiyan na agad yung National Highway and Crossing, papunta naman sa Greenfield City. So, we're here sa Greenfield City, no? Tawid tayo. And then, puntahan natin yung major hotel development here in the area na sobrang lapit kay Zadia Development. So, pupunta muna tayo sa Zadia, dadaanan muna natin yung Zadia. So, for you guys, no, to know kung gaano lang siya kalapit sa Vivere Hotel na malapit din kay The Medical City South Luzon and the existing Paseo Premier Hotel. So, exciting talaga ang mga development dito. Lalo na guys, ito talaga yung unang naging investment ko, no? Si Greenfield City of Zadia, no? I mean, si Zadia of Greenfield City. Actually, ito na nga yung Vivere Hotel, eh, no? If makikita nyo sa camera. Pero, daan muna tayo dito sa may Zadia, which is ito lang, yung Zadia. Ayan lang yung Zadia Development. So, wag magtaka kung patuloy din ang pagtaas ng presyo ng Zadia dahil katabi niya lang yung mga hotels. And then, ito si Zadia, guys, right, no? Ito naman, pag zoom natin ito, itong area na ito, ayan, yung may crane din, no? Pupunta din tayo dyan mamaya. Seda Hotel naman yan. So isipin nyo, hindi lang malapit si Zadia kay UST, hindi lang siya sobrang accessible, pinapalibutan pa siya ng mga major hotel. So left tayo dito sa area para makita nyo din yung update naman sa Tower 3 ni Zadia, which is always up and running, no? Talagang gumagawa sila para sa mga clients natin na nakabili sa pre-selling dahil nga sa Tower 4, no, sisimulan na ang launching ng Zadia Tower 4. Sa April of 2024, sisimulan na ang launching ng Zadia Tower 4. So from here, no, tignan nyo kung gaano kalapit yung Vivere Hotel, and then ito naman, no, ito na po yung Tower 3. So nagsimula na din ang launching and soil test ng clubhouse, which is ang ganda mag-clubhouse ng Zadia or in general, mga project ng Greenfield City dahil nakapartner sila kay Architect Leandro Locsin, who is also the developer of course, kilalang-kilala natin, PICC. And then, eto lang, si Vivere Hotel. So, if familiar kayo sa existing Vivere Hotel sa Santa Rosa, which is very sikat, no, yung The Nest Dining at the Sky nila, sila po ang may-ari nitong building na ito. And itong right na to, The Medical City South Luzon po. So napakaswerte ng mga bumili at bibili pa lang kay Zadia dahil bukod sa walang spot payment, pinakamura pa sa area, nakikita na natin, no, kung gaano siya kalapit sa lahat ng commercial development. Ito si The Medical City, malapit kay Vivere at Zadia. Ito naman ang existing nating Paseo Premier Hotel. So on our last stop, punta naman tayo sa updates sa mismong Nuvali. Nakatabing-katabi lang dito ng area. So nandito ngayon, no, papunta tayo kay Nuvali area. So pupuntahan naman natin dahil ang dami ring cranes dito. Sunod-sunod din yung commercial development dito sa area, no. Yung kung kilala nyo si East Block, no,
Meron doon Lakeside Evo Zone yung tawag, no? So that would be the home of BPO or business processing outsource companies. And at the same time guys, no, ang maganda dito sa area, sobrang dami pang mga lifestyle development here bukod sa commercial development, which is I will discuss pagbaba natin. We're here already on the Lakeside Evo Zone. This is just beside Solinad 1 and 2, no, commercial development of Nuvali, and of course nandito si what we call this, Seda Hotel Nuvali. So pupuntahan natin, no, para at least makita nyo kung ano naman yung developments ng mga buildings dito sa area. If mapansin nyo, ayan, tuloy-tuloy lang din dito. Ayan, no, tanaw na tanaw nga si Zadia. Nasa loob tayo ng Nuvali, no? Si Zadia is from Greenfield City, pero ito po yung sign, no, na talagang tabi-tabi lang sila. Naharangan lang ng puno, no? Pero from here, dito kay Nuvali area, makikita nyo na yung Zadia. Actually, on our right is already the Nuvali Techno Hub, no? Ito yung tabi ng Lakeside Evo Zone, which is technically the Lakeside Evo Zone. Baba tayo. Grabe. Ang dami na rin ulit na buildings, no? Ilang months pa lang yung nakakalipas. So guys, I am also proud to announce na bukod sa East Block, which is the Pocket Commercial Business District here inside Nuvali, emerging na rin, no, itong Lakeside Evo Zone or Nuvali Techno Hub. Ayan po siya sa likod, nakikita nyo. At technically, malapit lang siya dito sa area kasi loob lang talaga, tabing-tabi ng Solinad Nuvali, ng Seda Hotel at itong lake, no, ng Nuvali area. Ang dami ding magaganap sa Nuvali kasi bukod dito, no, kung papasok tayo sa mismong residential area ng Nuvali community, of course, bukod sa Central Block na lagi kong sinasabi, nakatabi at malapit sa Xavier School Nuvali at Solaria Park Stories Nuvali, no, meron tayong magiging the rails or mga bike trail yan, driving range, at the same time, pet parks, no? Meron din tayo dyan, Ayala Museum, and exclusive, guys, no? Malapit dun sa area na yon, magtatayo ng malaking parang tower. On top of it, it will be an alfresco dining with a view of Tagaytay Mountains and Mount Makiling. So, ang daming nangyayari dito sa area. I'm so excited sa mga nag-invest na dito at sa mga gustong mag-invest dito sa area. Alam nyo guys, nakikita ko si Bonifacio Global City or BGC dito maybe 10 or 15 years ago, at ang sarap na sumasabay tayo sa daloy ng development ng specific area. So guys, yung mga nagbabalak dito, this is your chance, no? Ang daming nagsasabi, Jaire, bakit ang bilis bumilis ng presyo or ang bilis magtaas ng presyo sa area? Well, ito po kasi yung sign. Ito po kasi yung nangyayari sa area. It's really the location kung anong nangyayari. So if you want, no, to secure a property dito without breaking your bank, without paying a big chunk of your money, meron pa po tayong stretch down payment terms that would just require you a minimum or a very low monthly down payments na nakastretch pa for up to 3 to 4 years to pay. It's either lot, condo, meron po tayo niyan, no? For inquiries, please message me through my iMessage, Viber, and WhatsApp account. This is also my Philippine mobile number. It's +63927 1851590. You can directly contact me through my personal Facebook account. It's Jaire Valerio Mamaklay, and our Facebook page, The Property Geek. Maraming salamat po sa pagsama, at nasa Hong Kong po ako from April 9 to 14. Kung gusto nyo mag-coffee with me, mag-sit down, magpa-present personally, hindi alam kung paano mag-iumpisa sa real estate investment, I would love, no, to meet you guys there upfront, face to face. We are still continuously contributing through the Property Geek Manila Bulletin Property Living section twice a month. So hihintayin ko kayo dito guys, hihintayin ko yung mga co-investors dyan at magiging kapitbahay ko dito sa area. Exciting news at excited ako para sa mga makakaposisyon pa at nakaposisyon na dito sa area. This has been Jaire V. Mamaklay, your Property Geek, inviting you to come home to the Philippines, come home to Santa Rosa.